Hello po, good morning po. Ngayong araw po ay sasagutin po natin yung katanungan ng ating isang kaibigan na si Darlene po, Ma'am Darlene po yata. Yung katanungan po niya kasi ano yung pinagkaiba daw ng lakatan sa Cavendish or G9. Marami po silang pagkakaiba po pero minsan mahirap po matukoy kung ano yun. Pero sasabihin po natin sa inyo kung ano yung mga pinagkakaiba talaga ng lakatan sa G9. Minsan po ang pagkakamalan itong lakatan natin na parang G9 na rin kasi nga sa hugis at sa itsura. Pero malalaman nyo yan kasi po yung G9 or Cavendish po kasi ay mas mahaba siya compare po dito sa lakatan natin. Itong lakatan po natin wala pong balot-balot sa ngayon kasi po summer ito pwede na po itong harvest. No? Yun po yung unang pinagkakaiba, Ma'am Darlene, at sa mga nakikinig dyan. Yung ating lakatan ay medyo maikli yung bunga. Maikli po siya compare po sa G9 or Cavendish. And beside na mas malaki, mas mahaba magbunga yung G9 kumpara po sa ating lakatan sa pagbubunga po. At saka po pag nahinog po yung bunga ng G9 at lakatan, mas dark yung kulay ng lakatan compare po sa G9. Kaso nga lang po pag nahinog po sila pareho mas malinis po tingnan yung bunga ng G9 kumpara sa bunga po ng lakatan po natin, Ma'am Darlene. Yun po yung isang pwede nating ma-share sa inyo. At saka po pagdating po sa savor, mas masarap po kasi yung yung lakatan. Yun yung malaking pinagkaiba nila sa flavor. Masarap talaga yung lakatan. Dito po kasi sa amin yung G9 po kasi hindi po masyado pinapansin yan. Kasi minsan po nagtanim tayo dito, kokonti yung naghahanap at saka yung bumibili ng G9 dito sa amin. Yun po, Ma'am Darlene, sa mga nakapakinig natin dyan, besides po yung yung G9 po na or Cavendish po, it belongs na rin po sa AAA or AAA class na saging kasi yan po yata yung halos pinakamarami na tinatanim sa buong mundo, yung G9 or yung Cavendish. Lalo na po yan sa India, Panama, Brazil. Yun po, karamihan tinatanim dyan talaga Cavendish. At saka malapad yung export nyan. Pero yun nga lang po, yung lasa ay mas less compare po sa lakatan po natin. And besides po, pagdating po sa nutritional value po, napakalayo po. Kasi po yung lakatan na may pinakamataas na nutritional value na saging na banana variety po sa buong mundo. Hindi naman lahat ng nutritional value siya yung pinaka-highest, pero generally siya yung pinakamataas na nutritional value. Ito palabas na itong bunga niya. Dito yan sa kay Kuya Bri, parami na yung palabas ng kanyang bunga. Hindi pa siya nag-uumpisa magbalot. Ito supposed to be ay babalutin na ito, yung bunga yan po. Ito lalaki yung bunga pero hindi siya, sabi natin kanina, hindi siya sadong hahaba compare po sa G9. Yun, ma'am, ha, ano ba pwede natin masabi sa inyo? Dito po kasi sa amin mas hinahanap or pinaprioritize ng tao yung lakatan kahit na unlucky ng agwat nila sa presyo. Yun nga, nasabi na natin kanina, kahit paulit-ulitin pa natin lahat yan, yun po, yung lasa iba, mas masarap yung lakatan, mas mataas yung nutritional value at saka mas higher pagdating po sa tinatawag nating high value crops. Dito po sa amin yan, iwan ko lang sa buong mundo, pero mas mataas yung quality ng lakatan compare po sa Cavendish. Kaso nga lang yun, yung hindi po mas maganda dyan, yung lakatan po mas mas prone po siya sa sakit compare na rin siguro sa G9 at sa or Cavendish sa experience po natin. Kasi po pagdating po yung
unang sign ng mga sakit, uunahin talaga yung lakatan. Hindi ko alam kung bakit eh. Kasi po dito sa amin dati, napakarami po ng variety ng lakatan. May tinatawag pa kami dito dati na barangan. Yung term na barangan ay family na rin ng lakatan. Kaso yung barangan na lakatan dito dati sa amin, nag-uumpisa pa lang po siyang mahinog. Yung kanyang amoy, yung kanyang bango, lumalaganap na yan sa buong bahay. Ganun po siya kabango. Pero ganun rin po siya ka-prone sa sakit. Kaya naubos na yata dito sa amin yan yung barangan dati. Mayroon pa kami dati dito na na purple lakatan talaga. Native purple lakatan na napakatingkad ng kanyang kulay, ang pagka-purple niya. Pero naubos na rin yan dito sa amin. Yan na rin po yung isa sa pinaka mabilis tamaan ng sakit. Dahil siguro po sa kanyang amoy at saka sa kanyang savor, mas less yung kanyang capacity na matagumpayan or makaiwas sa sakit. Napaka-prone po niya talaga sa sakit. Yun po yung mga pinagkaiba nila. Pero yung G9 po natin, hindi siya masyadong tatamain ng sakit, as per experience at per study na rin, mga kasaging mga kalakatan. Ayan po, as per experience po, talagang mas masarap, mas mabango, at saka mas mahal, at mas hinahanap dito sa amin yung lakatan compare po sa G9 or Cavendish. Kahit na minsan yung pagkamalan po sila na parang pareho-pareho lang, pero hindi ka po pag hindi ka po expert sa saging, kala mo ilakatan pero Cavendish yung nasa harap mo. Pero kasi po kami, yan yung aming araw-araw na pinanggagawa dito, nalalaman at alam talaga namin yung kaibahan ng Cavendish at saka sa lakatan, at saka po sa nutritional value. Napakataas po ng lakatan compare po sa Cavendish. Makulimlim po ngayong araw na ito. O sige po, hindi na natin ito patatagalin, hanggang dito na lang po. Binigyan lang natin ng justice yung katanungan ni Ma'am Darlene. Sana na nasagot natin yung kanyang gustong malaman, anong pinagkaiba ng lakatan sa Cavendish. Sige po, bye bye na. God bless us all. Maraming salamat. God, mabuhay ka, magsasakang Pilipino. Until then, just start. Though maybe you don't understand all the dreams and trust is hard. All the dreams and never let it go away. The very things to you I can say. Dust yourself from falling, just go on. We'll see, you and me together, all the dreams forever. When your doubts try to stand, he'll send you a helping hand. Your life is not just fantasy, all the dreams and be apart. Don't give up, never stop. He will help you reach this.